So, hi mga kamars! This is your Chang, your caregiver in Finland! So, our topic for today is how to come to Finland. So, di ba? Maraming nagtatanong, paano ba kayo makakapunta ng Finland? So, guys, there are so many ways to come in Finland. So, first thing, when you come to Finland is, pwede tayo mag-apply through agency. So, there are so many agency, legit agency. It will not cost a lot, di ba? Parang ganun. Hindi kamahalan. So, example na dyan, yung healthcare staffing solution na exclusive lang siya sa Singapore, Macau, at Hong Kong. Pero meron na din silang napapasok galing ng Qatar. As you will see to my blog, tinatanong ko yung friend ko kung paano siya napunta ng Finland through HSS pathway, through help ng HSS. She's from Qatar. So, siya yung first na napapunta ni HSS dito from Qatar. So, meron ding ganung way. At si Silk Road naman, so, at this moment kasi, nag-stop hiring si Silk Road dahil na-reach na daw nila yung limit. So, parang si Silk Road, parang minimize muna niya yung yung mga hiring niya. So, yung mga students doon parang ongoing pa din ata. I'm not sure about it. So, meron ding agency na Barona. So, meron ding nag-chat sa akin na student din siya ng Barona, nagaling siya ng Hong Kong. But, she's a nurse in the Philippines, registered nurse. So, I'm not sure about it sa Barona. But, nag-apply din ako dito ng Barona at kailangan nga nila ng experience. Tsaka, dito kasi is, kailangan nila yung language proficiency kasi, tinatanong ka talaga nila in their language, in Finnish language. Pero marunong din naman sila mag-English in case na hindi mo naintindihan. So, yun yung mga agency na alam ko lang na as in legit talaga pagdating dito na may mapapasukan kang company as Hoy Baabustaya and then will become licensed practical nurse. So next is by consultancy. So by consultancy na naman tayo. So the second way para pumunta ng Finland is consultancy. So when you come from consultancy, it costs a lot of cash. Raha, mga inday. So, may mga nakikilala akong mga consultancy but I do not recommend it. But legit naman sila, kaya lang medyo magastos lang talaga. So, merong nag-message sa akin kung magkano yung gastos ng consultancy. So, ang sabi niya is from husband, wife, tsaka isang anak, it costs like 500 something up to 600k Philippine peso. And then the processing fee is 120,000. Not including pa yung yung consultancy lang, yung consultant lang yung mag-facilitate sa'yo papunta ng Finland. Yung mga process. Pero pagpunta mo dito is student visa yung i-grant nila sa'yo. Tapos mag-aaral ka dito. Pagkatapos, pero ikaw pa rin yung magbabayad ng sarili mong bahay. Lahat ng gagastusin mo dito is lahat kukunin sa bulsa mo. So, dapat kung pupunta tayo dito via consultant, so be sure na meron tayong baong maraming pera para pagdating dito hindi tayo magugutuman.
Kasi sasabihin kasi ng consultant na pagdating nyo dito, huwag kayong mag-alala kasi pagdating nyo dito, makakahanap kayo ng full-time job. But honestly, mahirap po maghanap ng full-time job ang student visa. Lalo na pag wala kayong Finnish language A2 level. Basic language level. Kaya, huwag kayong maniniwala na mabilis makahanap ng trabaho dito, mga ka-Mars. Para hindi po tayo masaktan. Kasi marami nang naka-experience dito na hindi po madaling mag-apply. As in, nahihirapan silang mag-apply ng trabaho. So, yun ang pangalawang way na papunta ka dito ng Finland. So, the third is, pwede kang mag-DIY, mag-apply bilang international student. So, magkano ang gastos bilang international student? Kukunin mo na naman yung pera mo sa bulsa mo. So, pag nag-international student ka dito, mag-apply ka lang sa studyinfo.fi. So, makikita mo doon yung mga cost ng mga subjects, ng mga courses na gusto, kung saang school ka mapupunta, sa syudad ka ba, sa North, West, South, Finland ka ba mapupunta. May mga applied sciences doon, may mga universities. So, doon ka mag-click ka ng course mo, tapos yung mga price. So, there's someone na nagsabi sa akin na she come from Philippines. She's a doctor in the Philippines. Tapos, nagmaster siya sa Finland. So, ang sabi niya sa akin, yung nagastos niya is the whole year is 12k euro. So, ibig sabihin, it's like 700,000 pesos ang gastos niya papunta dito ng Finland. That is for the whole year tuition fee. So, nagmamasteral siya dito ng 2 years. 2 years yung masteral niya dito, mga ka-Mars, kasi general doctors na siya sa Pilipinas, so nagmasteral siya dito para maging doctor siya. So, 2 years yung masteral niya. Pero, nakakuha daw kasi siya ng scholarship, so, bali, kalahati na lang yung nabayaran niya. So, pagdating niya dito ng Finland, struggle is real, sabi niya. Kasi nga, kailangan mong maghanap ng bahay mo. So, mga student houses is like 300 to 400 something. Ganun yung mga bayad ng bahay. May kuryente na at may tubig, libre na ata yun. Kasama na yun. Pero parang mga room lang niya ata yun. Parang boarding house baga. So, yun ang naging yun ang naging way niya dito para magmaster. So, sabi niya sa akin, so, 'di ba? Sabi na naman niya sa akin, 'di ba? Interview ko na naman, oh. Sabi niya sa akin, pagdating niya dito, hindi mo na siya nakahanap ng part-time. Kasi nga, sa sinabi ko na dahil sa language, so nahihirapan siya. Ang sabi niya sa akin, after 1 year, kasi likewise, nag-aaral din siya ng language, pero kasi student siya, binabayaran niya yung mag-aral siya ng language. So, nagbabayad siya, hindi libre. So, pagdating niya dito, nag-aral din siya ng language. Likewise, nag-aral din siya, nagmasteral din siya bilang doktor. So, after 1 year is meron na siyang basic knowledge about Finnish language, saka siya nag-part-time. Saka siya pumasok ng part-time. Hindi siya right away nakahanap ng part-time dahil nga sa language, lalo na sa medical field, ang hirap-hirap pumasok. Kaya, yung ibang mga professional na napunta dito, lagapak talaga sila sa pagiging cleaner. Minsan kasi, kahit doctor ka sa ibang bansa, tulad ng cleaner namin noon, Black African siya. She's 10 years pediatrician sa kanilang lugar. Pero pagdating niya dito, as in, naging cleaner siya kasi
ganun din yung nangyari. Nag-DIY din sila dito, nag-DIY students for masteral, pero wala siyang mahanap. Like, 3 months na sila atang andito, pero wala silang mahanap na trabaho. Kaya, grinab niya yung pagiging cleaner. Kaya masakit sa loob niya yung magiging cleaner siya. So, yun ang magiging way mo papunta dito. So, yung pang-apat naman na way is pwede kang maging tourist. But remember, once na tourist ka dito, you're not allowed to work. Kasi hindi ka rin tatanggapin hanggat wala kang working visa. Kasi tinatanong nila talaga dito pag nag-apply ka kung meron ka bang working visa, or pwede kang parang on-job training kung students ka. But kung tourist ka lang dito, ang technique nila dito, nag-tourist sila, tapos parang friend of friend, recommendation, ganun. Tapos pag meron ng kontrata, nakahanap ng kontrata, yun na, magsasign na ng contract, tapos babalik ka rin sa sarili mong bansa para dun i-process kasi mag-a-appearance ka sa embassy, ganito, ganyan. So, maraming butsitsi, kumbaga, saka maghintay ka doon sa sarili mong bansa, doon sa working permit mo. Kasi hindi yan dito ibibigay sa'yo. Doon yan sa sarili mong bansa. Kasi hindi pwede dito right away makakapagtrabaho ka pag working ka. Kasi mahirap maging illegal dito. I-deport ka rin. Kasi makikita high-tech dito makikita yung pangalan mo, yung Hinkilokotos ID mo. Kaya, marami dito marami man dito refugee pero galing yun may ibang bansa, yung mga nasa giran ng mga unang panahon, ganun. Pero tayong mga Pilipino, bawal talaga tayong magtrabaho bilang tourist dito. Kasi stricto talaga ang Finland. So, yung mga meron namang Schengen visa ba yun? Yung mga European visa na. So, pumupunta din sila dito. Ganun din yung style nila. Pumupunta sila dito, tapos nag-a-apply sila sa mga company or nagre-recommend ng friend of friend, parang ganun. Tapos, pag meron na silang kontrata, nakapirma na sila, so babalik din sila sa sarili ng bansa. Tapos, process na doon or saan man sila pupunta, tapos nag-process na yung papers nila, saka sila babalik dito na may papel na silang totoo. Ganon. Kasi yung tourist talaga dito, hindi talaga pwedeng magtrabaho. So, yun ang mga paraan, guys, para mapunta ng Finland. Una, may mga legit na agency. Tapos, consultancy, mga consultant na may legit. Yung pangatlo, yung mga mag-DIY ka, kung marami kang pera, kaya mong gastusan yung sarili mo. Tsaka yung mga pang-apat, pwede kang mag-tourist. Pero mag-a-apply ka pa rin. Hindi diretso na makapagtrabaho ka. So, yun lang guys, ang mga tandaan natin bago tayo pumunta dito. So, yun lang mga nakokolekta kong information as far na andito yung mga Pilipina, mga ka-berks natin na andito sa Finland. So, sana may natutunan kayo sa vlog na to. Like and subscribe! Kitos palion kay kile! Hepa he! Muro-muro! Moika! Dahadan!